Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Excuse me. I-update ko lang kayo dito sa pag-harvest na, sa first harvest namin ng palaya. Pero kung makikita nyo wala siyang buka kasi na-harvestan na namin mga kagulay. Kumbaga minadali namin hinarvest para makapag-spray kagad ako. Kasi kung titingnan nyo yung panahon talaga dito sa amin mga gulay, ayan ang panahon sa amin mga kagulay, parang uulan na naman. Kaya minadali namin kanina madaling araw na mag-harvest pati dito sa talong, first harvest din dyan, para makapag-spray ako kagad ng fungicide mga kagulay. Sama na natin ng ng insecticide mga kagulay. Kanina pa ako nag-spray mga kagulay, naalala ko lang na baka hindi na naman ako makagawa ng video. Kaya tinigil ko muna unti. Total mga alas 6 pa lang naman. Ayan mga kagulay, nag-spray tayo. Yun yung gamit natin pang-spray mga kagulay. Dito tapos na sprayan to mga kagulay. Pag doon, hinuli ko na tong talong. Kasi kapag baka mamayang hapon na tong talong mga kagulay. Kasi kailangan ko pang tumulong doon mag-bundle kasi para ma-deliver kagad ng mga kahit mga alas 9 ganon mga kagulay. Unti pa lang naman to mga kagulay. Unti pa lang. Nakita niyo mga kagahapon nung nag-update ako bago ako mag-harvest, sabi ko. Kaya nakita niyo naman siguro may 100 siguro may ito kaya 200 mga ganon mga kagulay. Siya, papakita natin yung harvest doon. May doon, may nagtitinor. Pagod mga gulay. Yan nga yung ko, pag-spray ko. So ganito lang ginagawa ko pang spray mga gulay. Papakita ko rin sa inyo. Halimbawa dito, wala kasing tagahawak ng camera, saglit lang mga kagulay. Ganyan mga kagulay. Kagandaan na ito, ma-sprayan siya maigi. Yan siya. Pinakita ko lang sa inyo mga kagulay. Yan. Pero pupuntahan natin yung doon, yung harvest na hindi kasya. Alin? Yung masikip, baka pag pinilit mabaak. Yung thread? Oo, nandun. Yan mga kagulay. Pupunta natin yung pinagtitinuran para makita nyo yun. Pero hindi ko na masasabi mga kagulay kung ilan ang ma-harvest gawa ng tinitinor pa nga. Kumbaga sinaglit ko lang tong baka sabihin ng iba hindi ko na i-vlog o kaya nagawa ng video. Pasensya na kayo dito sa dadanan ko, medyo pa dito. Kasi sa susunod mga gulay, ito naman yung asikasuhin namin, tataniman ulit ng palaya. Hindi ulit mga gulay, kumbaga magtatanim ulit. Ito, first time pa lang mataniman ng ampalaya mga gulay yan. Yan. Papakita natin yung ating na-harvest na ampalaya. Yan sila. Ayan yung na-harvest natin ang palaya mga gulay, mga nasa 100 siguro. Pero sobra 100 to siguro mga gulay, gawa ng mabigat siya mga kagulay. Ayan. Ayan naman yung talong. Ayan. Kulang yan. Ayan yung ating talong mga kagulay. So balik tayo dun ulit mga kagulay, pinakita ko lang sa inyo to para makita nyo. Hindi ko na masasabi mga kagulay kung ilang kilo to lahat. Ito yung mga baliko mga kagulay. Ayan. Yung nagsasabi sa akin sa nag-comment na kulang nga daw ng may katotohanan naman yun mga kagulay. Pero kahit mag-spray ka ng mag-spray o kaya mag-abono ka ng calcium boron, may lalabas at lalabas pa rin baliko mga kagulay. Hindi talaga maiiwasan yun. Ang masama nun kung panay baliko ang ma-harvest nyo mga kagulay, yun ang masama dun. Kasi kahit sabihin nating abono, may calcium boron na abono, mayroon din pang-spray ng calcium boron. Kasi pang-spray yung Calbosync. Sa calcium boron naman dito sa yun nga, yung sa Yara, meron yung calcium boron. Kaya hindi ko naman siya inaano mga gulay, kang kakala niya siguro ay baguhan pa lang tayo hindi naman tayo baguhan na nagtatanim mga kagulay. Alam na rin yun, alam ng mga yung mga gulay, meron at meron kahit kompleto ang i-aabono nyo o kaya pagsabay nyo pa yung abono at saka pang spray mga gulay, meron at meron.
Pinakita ko naman sa inyo doon, meron baliko doon, hindi naman karamihan. Kaya pero hindi ko naman siya kumbaga baka ano lang niya yun. Tapos doon sa nagsasabi na pwede naman daw abunuhan, kahit ano, ipapakita ko po na basang-basa lupa, pinaggalingan kasi ito ng talong. Ayan. Basa yan hanggang doon, kahit dukutin natin mga kagulay. Ayan, putik pa nga yan mga kagulay. Ayan lang yung butas. Ito yung pinagtaniman ng talong. Pinapaliwanag ko lang mga kagulay, baka sabihin kasi nila na ano, kumbaga pwede daw i-abono yun. Drenching method ako. Kung sasabihin naman niya ibabagsak ko dyan, hindi po ako nag-ano kasi palaya itong mga gulay. Kapag sa maano ng ano, tapos abono mo, talaga mabubulok kahit anong klase ng gulay mga kagulay. Kaya dun sa comment, hindi ko nababanggitin ang pangalan ninyo. Basang-basa talaga dito mga kagulay. Kasi nung umulan to, halos nandito ang tubig. Ang kagandahan lang dito nung umulan, kahit sabihin natin na halos nandito yung tubig, ay pagtigil ng ulan, wala na rin siya, hindi siya napondohan mga kagulay. Yun lang kagandahan nun. Kaya dun sa nagsasabi, nag-comment, na gano'n nga. May isang nag-comment, yun pa ang totoo. Yung sasabi niya yung malalanta, yun. Totoo yun mga kagulay. Hindi rin dahil lang sa ulan yun, dahil hindi kasi nabungkal. Yun, totoo yun. Pero yung nagsasabi na pwede naman daw abunuhan kasi naka-plastic, oo, kung eto lang talaga yung butas niya. Pinanggalingan kasi ito boss, kung sino ka man nag-comment doon sa last video ko, ay pinapaliwanag ko, hindi kita inaaway boss ha, kumbaga pinapaliwalagan lang kita boss. Marami kasing butas to. Ayan. Baka kasi hindi mo nakita sa video eh. Yan. Yan siya. Yan, para mapaliwanagan ko rin kayong mga boss. Baka sinasabi nyo nagdadahilan ako, kaya di ako nag-ano. Tsaka isa pang dahilan, drenching method kasi ako. Yan siya. Drenching method ako. Kaya di ko talaga pwedeng abunuhan ng ganun. Hindi nga basang-basa pa yan mga kagulay. Yes, ibabaw yan. Ito, pinanggalingan ng talong kasi ito dati. Kaya yung isang nga, ulitin ko yung isang nag-comment na gano'n niya, kaya hindi lang daw sa ulan yon, gawa nga lang dahil daw sa hindi pa nabungkal ng lupa. Kasi alam niya kasi na siguro legit na sumusuporta sa akin yun. Alam niya na pinanggalingan to ng talong. Totoo yun, may katotohanan yun. Pero yung nagsasabi sa akin na pwede namang abunuhan, 1 linggo na dito umulan mga kagulay. Quezon Province ako para malaman nyo. Quezon Province ako mga kagulay. Umuulan ng umulan, alam niyan, nag-orange rainfall nga dito lagi sa nag-ano nga dito sa cellphone ko, lagi nag-alarm. Yan siya mga kagulay. Yan. Yun nga lang, ang kagandahan nga nung pag-ulan lang dito sa area ko mismo, pagtigil ng ulan, wala na rin yung tubig mga kagulay. Wala na rin tubig. Kung ito'y na-istakan lang siguro mga kagulay, siguro wala na to. Yun lang ang nito mga kagulay. Kaya maiisipin siguro nag-comment, pwede naman palang ganyan. Hindi po to naiistakan, pero natutubigan talaga. Yan siya mga kagulay, tutubigan talaga siya. Kaya hindi ako pwedeng mag-abono. Kaya yung nakaraan, sinabi ko 3 beses akong linggo na hindi nakapag-abono. Totoo yun. Alam yan ng mga subscribers natin na malapit sa akin, kasi pumupunta nga sila dito. Alam nila yan, sila magpapatunay mga kagulay na laging umuulan dito. Kaya nga nahirapan ako patayin yung damo niya ng mga kagulay eh. Buti na lang nung pag-spray ko nito, mabisa naman si Maximus. Nag-spray ako ng alas 8 nun. Tapos uminit siya hanggang hapon. Pagka gabi nun, inulan na kami hanggang 1 linggo, 2 linggo na kami inulan nun. Buti nga namatay pa yan mga kagulay. Kaya mabisa pa rin si Maximus. Ano ko pa rin sa inyo, may re-recommend ako yung pandamong yun mga kagulay. Yan siya, yan yung kinalabasan ng Maximus nung pag-spray natin. So ayun mga kulay, na-update ko lang kayo dito sa pag-harvest na kapag i-spray ko. Sa bago pa lang po sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video, kaya vlog o kaya content dito tungkol sa ampalaya, talong at saka sili. Gagawa ko na lang ng panibago dun sa sili mga kulay, gawa nga nagmamadali ako, gawa ng kailangan ko ma-ispiran to kasi tingnan yung panahon dito sa amin, medyo umaambon-ambon nga na naman. Maraming salamat po sa legit na sumusuporta nga sa akin. God bless po sa ating lahat.